Ngayon naman, diretso naman kami bumisita sa ating Ganoderma Farm ng DXN dito pa rin sa Kedah, Malaysia. At syempre hindi namin palalampasin ang pagkakataon na to na masilip din kung paano nga ba ang prosesong ginagawa naman sa ating Ganoderma lucidum. Kasi ito po ang main ingredient sa halos karamihan po ng ating mga produkto ng DXN. At pagdating sa negosyo, kapag talagang may farm, may factory, nako partner, ibig sabihin yan, kayang-kaya mag-produce at magbigay ang kumpanya ng kahit gaano kalaking demand ng bansa or alinmang bansa or ilan mang bansa yan, kayang-kaya niyang supplyan ng mga produkto. Kaya naman eto, excited pa rin kami na libutin ang ating Ganoderma Farm. Sa entrance pa lang talagang sinulit na namin. Muli ako po ang inyong lingkod, DXN Mami Karen ng Cavite, South Luzon, Philippines. And ayun na nga, after namin sa Spirulina Farm, andito naman kami ngayon sa Ganoderma Farm. So ayan, grabe! Iikutin namin at i-explore naman itong ating Ganoderma Farm. At pumasok na nga po kami sa loob para malaman at mapakinggan ang proseso ng ating Ganoderma lucidum sa kung paano nga ba ang step by step na pag-process nito. So una po dyan, isang bag filling. So ito po gumagamit ng sawdust para po sa ating mga mushroom. At dito naman po sa machine na to, ito po yung tinatawag na autoclave machine. Diyan naman po ginagawa yung sterilization. Ayan, nabulol pa. So dito po, ginagawa or dito ipinapasok ang ating mga sawdust para naman mawala or ma-eliminate yung mga unwanted microorganisms sa mga backlogs. At dito, eto nga po, meron ding proseso ng cooling. Ito yung number 3, cooling and seeding. Dito naman, pinapa-cool down muna overnight yung ating mga sawdust, and then may proseso naman pagdating sa seeding. Ito naman yung technique, may technique dito para naman magpatubo na ng Ganoderma natin. Pang-apat naman na proseso ay ang incubation. Ito naman yung period of mycelium growth following after po ng seeding. At dito naman po ina-arrange yung mga baglogs natin sa shed house for 14 days para ma-allow yung mycelium growth. And meron din siyang mga condition like yung light, yung temperature, and yung dami po na pwedeng ilagay sa ating shed house. And then the final process po is yung fruiting. Ito na po. Dito na po yung period of Ganoderma fruit body growth. At dito po nililipat na ang mga baglogs natin sa fruiting shed house para po ma-monitor na, lalo na po ang watering nito daily para po ma-monitor yung mga mushroom. Oh my gosh! Dati nakikita ko lang sa mga pictures na to na hawak-hawak nila ang Ganoderma, and now ako naman ang humawak at nagpa-picture. Grabe! Ito na nga po ang ating Ganoderma. Yay! At sabi ko nga po kanina, lamang ang may farm at factory sa isang negosyo. Dahil kahit gaano kalaki ang demand sa buong mundo or kahit na saang bansa, malaki ang demand ng isang produkto, ay grabe. Kayang-kayang supplyan po ng kumpanya, gaano man yan kadami. So, ganyan po ka nakaka-proud na nasa kumpanyang DXN kami, kasi ang farm at factory po ng DXN ay pag-aari din mismo ng DXN. At napaka-blessed po naming lahat na distributors ng DXN, dahil si Dato Clim, ang may-ari po ng DXN, ay hindi pa rin tumitigil ko sa pag-iisip ng kung paano pa mas mapapalago ang negosyong DXN at ang kumpanyang DXN. Kaya kung ikaw nagdadalawang isip pa, partner, naku, mananatili kang huli. Kaya kung ngayon napag-isipan mo na, nasubukan na negosyong to, tara na pag-usapan natin to. And ayun na nga po, natapos na ang aming tour dito sa Ganoderma Factory. And ngayon, babalik na kami sa aming bus. Yes! Grabe na to! Dati sa mga pictures and videos ko lang din ito nakikita sa mga nagta-travel, sa mga free travel ng DXN. And now, yeah, I'm here! Yay! Muli ay nagpapasalamat po ako sa DXN Creator Family, kay Miss Mercy, kay Dean Gonzalez, kay Sir Tom, na talagang sumuporta sa aming lahat para magkatotoo ang mga pangarap namin na makita namin at marating ang farm at factory ng DXN.